Magandang gabi, Dante. Gaano daw katagal yung proseso ng korte sa Timor-Leste? At pagkatapos ba niyan ay makakauwi na agad si Tevez dito sa bansa? Magandang gabi, June. Ayon pa kay NBI Director Medardo Dilemos, ayon sa korte ng Timor-Leste ay magkakaroon ng isang linggo hanggang 40 days o 40 araw, June, yung court proceeding bago magkaroon ng desisyon dito ngayon sa hilinga ng Pilipinas na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. At yun nga lang ating abangan, June, sa susunod na pagkakataon kung sa pagbalik ba ng NBI doon ay bit-bit na rin nila si Tevez pagbalik sa Pilipinas. Sinimulan na ng korte sa Timor-Leste ang proseso para sa paglilitis kay dating Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Medardo Dilemos, ito ay sa merits ng red notice ng Interpol na nag-ugat sa mga kasong murder ni Tevez sa Pilipinas. Dagdag pa ni Dilemos, tatagal-an niya ang proseso ng linggo hanggang 40 araw. Hihintay nila itong matapos bago bumalik muli ang NBI team sa Timor-Leste. I-present si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi ito daw ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may balik si Congressman Tevez dito. Dagdag pa ni Dilemos, nagsumite na ang NBI ng mga dokumento sa Timor-Leste government kaugnay sa hiling na ibalik ang dating mambabatas sa Pilipinas. Yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Tevez. Inamin naman ng NBI na nahirapan sila sa proseso na ipinatutupad ng Timor-Leste lalo na noong unang araw na maaresto si Tevez. Maging sa pagkuha ng picture para makumpirma na si Tevez nga ang nahuli ay nahirapan sila. Mainit din ang emosyon sa umpisa. Kaya humingi ng tulong ang NBI sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Marcos Horta para makausap si Tevez at makunan ng larawan. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Sa pakikipag-usap ng NBI kay Tevez, binigyang diin umano nito o binigyang diin ng dating mambabatas na takot siyang bumalik sa Pilipinas. Sa pahayag naman ng Department of Justice o DOJ na prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ni Tevez pag-uwi sa bansa. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan o option para maibalik si Tevez sa bansa tulad ng extradition o deportation. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial. Samantala sa pahayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez, sinabi nitong ang pahayag ng DOJ ay hindi totoo na napag-uusapan na ang deportation o kaya ang extradition sa dating mambabatas. John, natanong din natin kanina si Attorney Dilemos, ang director ng NBI, kung nakarating na ba din sa kanila itong impormasyon na humingi umano ng panibagong political asylum itong si Tevez diyan sa bansang Timor-Leste. Ayon kay Dilemos, wala namang nakarating sa kanilang impormasyon at sa kanilang paniniwala ay mukhang hindi naman ito pagbibigyan ng Timor-Leste government o kaya hihilingin ni Tevez dahil nga wala namang nangyayaring anyang political na persecution dito kay Tevez dahil ang kanyang pagtatago ngayon ay bunsod nitong mga kinakaharap niyang kaso sa Pilipinas, kasong murder kaugnay sa Pamplona Massacre noong March 2023.
At natanong din ang Department of Justice particular kung ano ba yung kanilang paningin dahil isa sa nabanggit nga ng kampo ni Teves ay dadalhin nila itong kaso sa United Nations Human Rights Council. Ayon sa DOJ ay hindi nila kinikilala ang anumang hakbang ng anumang grupo na dalhin sa ibang venue yung kaso dahil ang binigyang diin ng DOJ, nangyari kasi itong kaso ng pamamaslang dito sa Pilipinas kaya nararapat lamang na harapin ni dating Congressman Teves ang mga kaso dito rin sa bansang Pilipinas. Yan nating update mula dito sa Caloocan City. Balik sa June. Dante, doon sa sinasabi mo kanina na humarap sa korte sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves, meron ba siyang abogado doon sa pagharap niya at meron din bang kinatawan ng Pilipinas o abogado doon din sa korte na yon, Dante? Yes, June. Ang sabi nga ni Director De Lemos kanina, may mga abogado, June, ang itong si Teves doon. Mga may legal team siya diyan sa Timor-Leste. Pero ang gobyerno ng Pilipinas ay walang kinatawan doon dahil ang paliwanag ng NBI, hindi allowed, hindi pinapayagan ang gobyerno ng Pilipinas na mag-intervene o makialam doon sa court proceedings dito nga sa hiling ng ating bansa ng pamahalaan na ibalik si Teves dito sa Pilipinas. So, ang mangyayaring proseso dyan, batay sa paliwanag ng NBI, habang tinitingnan nila ang merits doon sa reklamo, batay sa Interpol Red Notice, ay mga abogado lamang ni Teves ang papayagan at ganun din yung mga prosecutor o mga judge ng Timor-Leste government at hindi kasama o walang kasama dito ang bansang Pilipinas. Yung kinatawan ng Pilipinas ay hindi po pwedeng sumama doon. Sinasabi mo nga, Dante, ang titingnan ng korte sa Timor-Leste yung merito ng kaso. Halimbawa na sa tingin nila, kasi nasa kamay nila yung kumbaga kalayaan o yung kapalaran ni expelled Congressman Arnie Teves, pagka ba halimbawa na sinabi ng korte ng Timor-Leste ay kumbaga hindi papabor kay Congressman Teves, ano ang mangyayari ngayon sa effort ng Pilipinas, ng pamahalaan? Yes, Jun, alam mo, marami ding naibabatong tanong, hindi lang sa NBI, magiging sa DOJ. Ang isa naman sa kanila kasing tinignan, Jun, yun nga, bukod dito sa extradition na sinasabi nilang medyo matagal-tagal nga dahil kailangan pang magsumite ng mga dokumento dito galing sa Pilipinas tulad nung detalye ng kaso kay Teves. At kung deportation naman, Jun, sinasabi ng DOJ, isa sa opsyon ng pamahalaan ay medyo mabilis dahil nga titingnan lang yung passport. Kumbaga, hindi naman undesirable alien o foreigner na si Teves diyan sa Timor-Leste. So, kumbaga kung deportation ay maari yung gagawin ng pamahalaan doon. Pero, depende pa rin daw yun sa Timor-Leste nga kasi sila yung mag-determine. At ang isa pang sinasabi dito ng NBI kanina, mayroon pang isang pinag-aaralan dyan na option din ang Department of Justice. Yun nga lang, hindi rin na ibigay sa atin ni Director De Lemos ng NBI yung detalye noong sinasabi pang isa pang option kung papaano maibalik dito sa Pilipinas si Teves bukod sa extradition o kaya sa deportation. Pero ang nakikita natin dito, Jun, sinisikap ng ating gobyerno na hindi mabaliwala yung kanilang effort, lalo na mayroon ngang kinakaharap na mga kasong murder. Hindi lang naman isang kaso ang kinakaharap ni Teves dito, kundi patong-patong na mga kaso dito sa Pilipinas. At nakabinbin nga yan ngayon dahil wala pang ang jurisdiction ang korte kay Teves Jr. So ang nakikita natin dito, Jun, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagawa para maibalik ang dating kongresista dito sa Pilipinas para humarap sa mga kaso laban sa kanya. Jun. Ibig ba sabihin nito, Dante, sinasabi mo mga ilang linggo ang pag-proseso ng korte ng Timor-Leste, abutin ng 45 days ba yun, kung sa aking pagkakarinig, ano? Ibig ba sabihin, hindi na kailangang imbitahan ng NBA doon? Sila na lang mismo ang pupunta roon, Dante?
Yes, Jun. Ganun po mapatak ang sinasabi ng NBI. Maghihintay lang sila hanggang matapos yung 7 days hanggang 40 days. At pagkatapos noon, saka sila pupunta doon para alamin yung update kung mapagbibigyan ba ang bansang Pilipinas doon sa hiling na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. Jun. Alright, maraming salamat Dante Amento.